Sa isang maliit na baryo na malapit sa dagat, nakatira ang isang batang lalaki na nagngangalang Lito kasama ang kanyang ina na si Aling Marta. Ang kanilang bahay ay gawa lamang sa kahoy at yero, at nakatayo sa gilid ng dalampasigan kung saan rinig na rinig ang hampas ng alon tuwing gabi. Si Aling Marta ay isang simpleng tindera ng tuyo sa palengke. Araw-araw ay maaga siyang gumigising upang ihanda ang mga panindang tuyo na ibebenta. Kahit mahirap ang buhay, ginagawa niya ang lahat upang mapag-aral ang kanyang anak. Si Lito naman ay isang masipag at mabait na bata. Tuwing wala siyang pasok sa paaralan, tumutulong siya sa kanyang ina. Minsan ay siya ang nagdadala ng mga tuyo sa palengke, at kung minsan naman ay naglilinis siya ng kanilang maliit na bahay. Ngunit may isang kakaibang gawain si Lito na hindi alam ng marami. Tuwing hapon, pagkatapos tumulong sa kanyang ina, pumupunta siya sa dalampasigan at naghahanap ng mga makukulay na bato. Para kay Lito, parang mga laruan lamang ang mga iyon. Tuwang-tuwa siya sa kanilang kintab kapag tinatamaan ng sikat ng araw. Isang araw, napansin ni Aling Marta ang isang maliit na kahon sa sulok ng kanilang bahay. Nang buksan niya ito, nakita niya ang maraming makukulay at kumikislap na bato. "Anak, saan mo nakuha ang mga ito?" tanong niya. "Sa dalampasigan po, inay," sagot ni Lito. "Magaganda po kasi sila kaya kinokolekta ko." Napansin ni Aling Marta na kakaiba ang mga batong iyon. Kinabukasan, dinala niya ang ilan sa palengke at ipinakita sa isang matandang alahero na kilala sa kanilang lugar. Tiningnan ito ng matanda at nagulat siya. "Hindi ito ordinaryong bato," sabi niya. "Mga gemstone ito. May halaga ang mga ito." Hindi makapaniwala si Aling Marta sa narinig. Agad siyang umuwi at ikinwento kay Lito ang sinabi ng alahero. Simula noon, mas naging maingat si Lito sa pagkolekta ng mga bato sa dalampasigan. Ngunit hindi siya naging sakam. Alam niya na hindi lahat ng bagay ay dapat kunin sa kalikasan. Dahil sa mga batong iyon, nagkaroon sila ng kaunting ipon. Nakabili sila ng mas maraming paninda sa palengke, at unti-unting gumanda ang kanilang buhay. Ngunit kahit na nagkaroon sila ng mas maayos na pamumuhay, hindi nagbago si Lito. Nanatili siyang mapagkumbaba at masipag na bata. Lumipas ang maraming taon, nakapagtapos si Lito sa pag-aaral. Naging isang mahusay na tao siya na tumutulong sa mga mahihirap sa kanilang baryo. Madalas niyang sabihin sa mga bata roon, "Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang iyong buhay ngayon. Kung ikaw ay masipag, matyaga, at may mabuting puso, darating ang araw na matutupad din ang iyong pangarap." At tuwing titingin siya sa dagat, naaalala niya ang mga panahong siya ay isang batang nangangarap lamang sa dalampasigan. Aral ng kwento: ang sipag, tiyaga, at kabutihan ng puso ay maaaring magdala ng magandang kinabukasan. Kahit sa simpleng bagay, maaaring nakatago ang biyayang magbabago ng ating buhay.